Nagkaroon ng pagtatalo sa mga anghel. Lucifer at ang kanyang mga karamay ay nagsusumikap na reformahin ang pamahalaan ng Diyos. Hindi sila nasisiyahan dahil hindi nila masilip ang kanyang hindi masaliksik na karunungan at matiyak ang kanyang mga layunin sa pagdakila sa kanyang anak, at pagkakalooban siya ng walang limitasyong kapangyarihan at utos. Naghimagsik sila laban sa autoridad ng anak. Ang mga anghel na tapat at totoo ay naghangad na ipagkasundo ang makapangyarihang, mapanghimagsik na anghel na ito sa kalooban ng kanyang manlilikha. Binibigyang katwiran nila ang gawa ng Diyos sa pagbibigay ng karangalan kay Kristo, at sa pilit na pangangatwiran ay hinaanggad na kumbensihin si Lucifer na hindi gaanong kaunti ang karangalan niya ngayon kaysa bago ipinahayag ng Ama ang karangalan na kanyang ipinagkaloob sa kanyang anak. Malinaw nilang itinakda na si Kristo ay ang anak ng Diyos, na kasama niya bago pa nilikha ang mga anghel, at na siya ay tumindig sa kanang kamay ng Diyos, at ang kanyang banayad, mapagmahal na autoridad ay hindi pa kinwestiyon noon pa man, at na siya ay walang ibinigay na mga utos maliban sa kung ano ang kagalakan para sa makalangit na hukbo na isagawa. Iginiit nila na ang pagtanggap ni Kristo ng espesyal na karangalan mula sa Ama, sa harapan ng mga anghel, ay hindi nakabawas sa karangalang natanggap noon ni Lucifer. Umiyak ang mga anghel. Sabik nilang hinaanggad na hikayatin siya na talikuran ang kanyang masamang plano at magpasakop sa kanilang mailalang, sapagkat ang lahat noon ay kapayapaan at pagkakasundo, at ano ang maaaring maging sanhi ng hindi sumasang-ayon, mapanghimagsik na tinig na ito. Tumangging makinig si Lucifer. At pagkatapos ay tumalikod siya sa tapat at tunay na mga anghel, tinutulig sa sila bilang mga alipin. Ang mga anghel na ito, na tapat sa Diyos, ay tumayo sa pagkamangha nang makita nilang matagumpay si Lucifer sa kanyang pagsisikap na mag-udyok ng paghihimagsik. Ipinangako niya sa kanila ang isang bago at mas mabuting pamahalaan kaysa noon kung saan ang lahat ay magiging kalayaan. Maraming bilang ang nagpahiwatig ng kanilang layunin na tanggapin siya bilang kanilang pinuno at punong commander. Nang makita niyang nagtagumpay ang kanyang mga pagsulong, ipinagmalaki niya ang kanyang sarili na ang lahat ng mga anghel ay nasa kanyang panig, at na siya ay magiging kapantay ng Diyos mismo, at ang kanyang tinig ng autoridad ay maririnig sa pag-uutos sa buong hukbo ng langit. Huli siyang binalaan ng tapat na mga anghel, at tiniyak sa kanya kung ano ang maaaring maging kahihinatnan kung siya ay magpapatuloy, na siya na maaaring lumikha ng mga anghel ay maaaring sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay mabaligtad ang lahat ng kanilang autoridad, at sa ilang senyales na paraan ay parusahan ang kanilang kapangahasan at kakilakilabot na paghihimagsik. Isipin na ang isang anghel ay dapat labanan ang batas ng Diyos na kasing sagrado ng kanyang sarili. Pinalaan nila ang mga mapanghimagsik na isara ang kanilang mga tainga sa mapanlinlang na mga pangangatwiran ni Lucifer, at pinayuhan siya at ang lahat ng naapektuhan niya na pumunta sa Diyos at aminin ang kanilang pagkakamali dahil sa pag-amin man lang ng isang ideya ng pagtatanong sa kanyang autoridad. Marami sa mga nakikiramay kay Lucifer ay may hilig na makinig sa payo ng tapat na mga anghel at magsisi sa kanilang kawalang kasiyahan at muling tanggapin sa pagtitiwala ng Ama at ng kanyang mahal na anak. Pagkatapos ay ipinahayag ng makapangyarihang manghimagsik na alam niya ang kautusan ng Diyos, at kung siya ay magpapasakop sa masunurang pagsunod, ang kanyang karangalan ay aalisin sa kanya. Hindi na siya ipagkakatiwala sa kanyang mataas na misyon. Sinabi niya sa kanila na ang kanyang sarili at sila rin ay napakalayo na ngayon para bumalik, at siya ay magtatagumpay sa mga kahihinatnan, dahil ang yumukod sa alipin na pagsamba sa anak ng Diyos ay hindi niya gagawin, na ang Diyos ay hindi magpatawad, at ngayon ay dapat nilang igiit kanilang kalayaan at makamit sa pamamagitan ng puwersa ang posisyon at autoridad na hindi kusa. Ayon sa kanila, kaya't si Lucifer, ang tagapagdala ng liwanag, ang kabahagi ng kaluwalhatian ng Diyos, ang tagapaglingkod ng kanyang trono, sa pamamagitan ng paglabag ay naging Satanas, ang mga tapat na anghel ay nagmadali sa anak ng Diyos na nakilala siya sa kung ano ang nangyayari sa gitna ng mga anghel. Natagpuan nila ang Ama sa pakikipagkomperensya kasama ang kanyang pinakamamahal na anak, upang matukoy ang paraan kung saan, para sa ikabubuti ng mga tapat na anghel, ang inaakala na autoridad ni Satanas ay maaaring ibagsak magpakailanman. Ang dakilang maaaring kaagad na itinapon ng Diyos ang pangunahing manlilinlang na ito mula sa langit, ngunit hindi ito ang kanyang layunin. Bibigyan niya ang mga mapanghimagsik ng pantay na pagkakataon, upang sukatin ang lakas sa kanyang sariling anak at kanyang mga tapat na anghel panig at maipakita sa lahat. Hindi magiging ligtas na pahirapan ang sinumang nakipagkaisa kay Satanas sa kanyang paghihimagsik na patuloy na sakupin ang langit na tutunan nila ang aral ng tunay na paghihimagsik laban sa hindi nagbabagong batas ng Diyos, at ito ay walang lunas. Kung ang Diyos ay ginamit ang kanyang kapangyarihan upang parusahan ang punong rebeldeng ito, ang mga hindi naapektuhang mga anghel ay hindi sana nahayag, kaya naman, kumuha ang Diyos ng ibang kurso, para siya ay malinaw na magpapakita sa lahat ng makalangit na hukbo kanyang katarungan at kanyang paghatol. Maraming salamat sa iyong panunood kapatid. Maaari mo pang suportahan ang aking YouTube channel, sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe.
God bless po sa'yo.